di ba? Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na mga Catherine fans, Catherine Bernardo fans diyan kasi na talagang ang daming kinilig. At ang mga supporters at mga fans talaga niya, ang bibilis sa social media kasi nung mangyari po ito sa isang episode ng Pilipinas Got Talent na ipinalabas April 6 kung hindi ka nagkakamali, di ba? Basta merong ano doon, tama, April 6, sa episode po ng Pilipinas Got Talent, na, na nagkabukingan yung mga judges na sina Catherine Bernardo, si Donnie Pangilinan, si Eugene Domingo, at saka si Sir Freddy Garcia. Tapos, pati na yung mga host na sina Robby Domingo at saka si Melay Cantiveros na naging issue, naging topic nila yung mga unang naging crush nila. Yeah, 'di ba? Tapos tawan-tawa nga ako dun sa si Mr. Si Sir Freddy, sabi niya kapitbahay nila. Tapos si Robby Domingo, sino nga ba sabi ni si Shaina Magdayaw yung kanyang naging crush. And of course, alam natin na si Melay, crush na crush niya si ano, no? Hindi, ewan ko ba kung hindi binanggit ba niya si Jericho Rosales doon. But anyway, hindi yun na naging issue kasi nga si Uge, ganun din na sinabi, parang kapitbahay ba or somebody. Tapos si Donnie Pangilinan, sinabi niya, ang crush niya ay sino nga bang binanggit ni Domi? Si Natalie Portman. Si Natalie Portman, yung Hollywood actress doon sa Swan Lady, Swan something. Anyway, itong si Catherine, sabi niya when she was studying or when they were still living in Nueva Ecija, taga Nueva Ecija po sila. Grade 2 yata siya noon, sabi niya, nagkaroon na siya ng crush. Tapos sabi niya, siya daw yung tipo ng babae na sabi niya, ang first ever crush ko, siguro grade 2 ako noon sa probinsya namin. Yung first ever, mistiso siya. Kenneth, na classmate ni Catherine nung grade 2. Yun. Kaya nakakatawa kasi pinangalanan, si Mela yung nagtanong na pwede daw ba pangalanan. Tapos pinangalanan na niyang Kenneth. At ang nakaka-amaze dito, mga ka-Team Unbettable, ang mga supporters at yung mga fans ni Catherine, ang bibilis yan ang maganda sa social media. Ang bibilis nilang hinanap na siyempre grade 2, sa Nueva Ecija, bla 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 bla, hanggang may nakita akong sa isa sa mga post sa Facebook na talagang mga bagets. Tapos si Catherine talaga, nandoon yung buong pangalan niya, anong address nila, yung mga parents nila, bla bla bla. Tapos lumabas nga itong picture ng isang bagets na ang pangalan is Kenneth Hizon, taga Cabanatuan na yan. So, kakaloka talaga kasi yung powers talaga ni Catherine, iba kasi na-search ng mga supporters niya kung sino si Kenneth. May ilang netizens na nakahanap na sinasabi ni Catherine, at ayon sa kanilang paghahanap, doktor na nga raw ngayon yung Kenneth na pinanganak noong March 16, 1995 kasi March din si Catherine, pero 1996, kumbaga mas matanda ng isang taon. Tapos, ang buong pangalan ni Kenneth ay si Kenneth Edward Hizon, isang Pisces, at 30 years old na siya ngayon at isa ng ganap na doktor. O, ang taray, di ba? Oo. So anyway, sabi pa dito sa na-research din namin, si Catherine and Kenneth knew of each other when they were both grade school students at Flower Lane Montessori Children's House, a private elementary school located in Cabanatuan, Nueva Ecija, where Kat's family is also originally from. Kenneth first took up medical technology before pursuing medicine at Far Eastern University. Last year lang to, sabi dito sa nakuha naming info, he officially became a licensed physician and currently practices in several hospitals in his hometown of Cabanatuan.
He may not be a celebrity like Kath, but he's got his own share of stage worth his skills. Back in high school, he was a proud member of the dance troupe. He also joined dance competitions as part of his department's dance crew in college. And according to this, to those who know him, he can carry a tune just as impressively. It's the detail that everyone's been waiting for, and according to friends, Kenneth isn't seeing anyone at the moment. Nakakatawa, no? Tapos ano pa yung binabasa ko dito? So for those quietly hoping for a full circle moment between him and Catherine, well, it seems like anything is possible. Na ngayon na booking na. Kasi sinasabi ni Catherine, kung crush ko kasi, mas lalo ko siyang hindi kakausapin at mas lalong hindi mo talaga mararamdaman kahit isabit mo ako, hindi ko aaminin na crush ko yung ganon. Ganon yung pagkakakwento. But now, eto na nga pinag-uusapan na biglang naging instant celebrity itong si Dr. Kenneth Hizon. Lalo pat nalaman na single pala ito at wala pang asawa. Although may mga ibang mga bashers na alam mo yon, nakakabwisit basahin yung mga komento kasi pinalalabas nila na at 30 years old, kahit na walang asawa, baka daw lalaki rin ang type nito ni Dr. Hizo. May mga gano'n na, alam mo yon, sa dami ng kinikilig at maraming may mga ano talaga, may mga ano tawag natin doon, basag trip kumbaga doon, 'di ba, na mga bashers. Nainis ako, although sa isang banda, since katuwaan lang naman yung pagbukingan at pag-reveal national television, nakakatuwa na syempre una napatunayan natin na hindi sinungaling si Catherine, 'di ba? Kasi nung binention niyo yung na grade 2 siya, nagkaroon siya ng crush na ganito ganyan. Sinabi niyo yung pangalan. Totoo pala may kaklase siyang Kenneth nung grade 2 siya. At yun na nga pinapalabas ng lahat na posibleng yun na nga. Although, syempre, wala pa tayong nakukuhang reaksyon. Although may mga mabibilis na mga ano na naman, nagsasamantala na mga ibang vlogger or mga ibang nagpapadami siguro ng ano sa kanilang mga social media na nagpost pa na kinote pa nila itong si Dr. Hizo na kesyo na nalaman niya ng crush siya ni Catherine, ganyan. Tapos binata pa siya. May mga gano'n na, syempre fake po yun. Pinabulaanan na hindi yun ang galing sa hindi yun ang galing dito kay Dr. Hizon. Kami naman ang nakikita namin dyan. Siguro, why not? Pagdating ng mga masusundan pa itong mga ganitong kwento na, diba, kung mag-establish at mag-open ng magandang friendship ito between the two of them or kung sino man yung mga common friends pa nila or classmates nila nung araw na alam mo yung mag-reunite sila na magkita-kita or magkakakilala uli kahit siyempre ang sarap kasing memoryahin ang sarap kasing gawing memory di ba doon nung bagets ka talaga kasi napaka-pure nung nararamdaman mo sa kapwa mo either same or opposite section di ba may naalala kang kakaibang kwento at kahit nagkaedad ka na nagmature ka na pag binabalikan mo yon na parang 'di ba ewan ko sa mga nakaka-relate sa akin may 'di ba ako kasi marami ako experience na ganoon charot o baka maibukin ko dito yung mga crushes ko so anyway masaya lang ako dito sa Unbearable Channel tuwan-tuwa ako dito sa kwento na to kaya talagang sinerge ko pa at nakita ko may itsura si Doktor and I'm sure ano siya ngayon, medyo overwhelming sa kanya itong ganitong pangyayari kasi nga on national television at syempre superstar itong si Catherine Bernardo. Ang daming na curious, ang daming but sana naman hindi na dagdagan or hindi nagawa ng mga pangit at mga negative na issues or comments kasi hindi po ko nakakatulong sa ganun. Mga bad trip kayo mga basag trip kayo Ito lang naman ay nabanggit lang naman dahil pinag-usapan lang. Diba? Nagkataon lang na focus tayo kay Catherine kasi si Catherine yung alam nating single, napakaganda, ang daming mga kalalak, sabi nga ni Mami Min, ang daming nanliligaw dito. Kaya lang diba, nagbanggit din naman sina Donnie, sina Uge, sina Mr. Garcia, sina Robbie, etc.
Wala yun. Masyado lang tayo nag-ano kay Catherine kasi nga si Catherine yung biggest star, kumbaga, with all due respect dito sa mga binanggit natin, mga kasamahan niya doon sa Pilipinas Got Talent. So anyway, aabangan natin ang mga susunod na kabanata dito kasi ako, sa edad kong ito, natuwa ako, lalo lang na malaman ko ano, pero wag nyo nang kung ano-ano namang gawang issue dyan, ano, lalo namang nagsasamantala, wag naman po. Kami po dito yung nagba-vlog lang para makadagdag lang ng, alam mo yun, ng pagbibigay ng impormasyon na tama rin naman at nakakakilig, nakakatuwa. Yun lang, on that note, pansamantalang nagbababay ang Unbearable Channel. Maraming salamat, Ideal Vision, si Dr. Jessica D at yung branch nila dyan sa SM Masinag sa Antipolo, pati na po ang Simas Philippines, pati na rin ang MWell, si Mama Shea Cabal Revilla, si Colonel Jundi Mayuga, ang mga doktor nating kaibigan sa Faces and Curves, Dr. Sheila Ricasata and Dr. Jerry Casata, si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, o di ba si Dr. Jess Solis sa Gorgeous Smile. Shout out sa mga kaibigan natin, Lani Mitchell, maraming thank you, kay Tetra, kay Soki Esteves, kay Miss Bel Constantino, Lee Reyes, si Lolita Di Dios Katsuki, at lahat ng mga kaibigan namin, ng mga kapwa natin Uragon, pati na rin po yung mga bagong subscribers po namin, lalong-lalo na yung mga nasa abroad. Sana one of these days, ang sinasikap ko naman po na nasagutin ang inyong mga comments, mga remarks. At doon sa mga bashing, mga nambabash din sa akin, sorry na lang. Ganun lang yon. Maraming salamat. Happy weekend.